ako'y naging diabetic since 1985. Mula noon, wala na akong tigil ng naglabas-pasok ko sa ospital. Halos 1990 nang ako'y ma-hospital sa lung center. Talagang hirap na hirap kami. Hirap na hirap ako ng katawan ko. Talagang kala ko, hindi na ako makakaligtas yun. Wala akong tigil ng gamot sa diabetes. Tapos sa lung. Nang mag-dialysis po ako, halos 1.5 year pa lang po eh. Kung ang naging problema ko nung una, simula po nung ako'y dialysis, hirap na hirap akong umihi. Lalo sa gabi, gustong-gusto niyo umihi, hindi kayo mapahingi. Yung isa rin po yun, kung ako'y dumumi, halos tuwing kalimang araw. Ang profit din po halos mga isang buwan pa lang kami umihi. Isa ngayon, isang buwan pa nga lang po, nagandahan na po ako dahil unang-una yung pag-ihi ko, napaka-regular ngayon ang pag-ihi ko. Tapos hindi na ho siya kulay tsa. Madilog na po siya na maliwanag. Tapos yung pagdumi, yun yung isang naka-ano sa akin. Basta ho ako yung uminom sa gabi, minsan po sa maga, dudumi na ako. Minsan pag ito po nga po ng mga alas 10 ng gabi, mga alas 12 ng gabi, dudumi na ako. Bukod pa ho yun sa araw. Pero halos po minsan ay nagdadalawang araw pa rin ako bago ako mapalingan. Pero hindi na po ako nainom ng gamot doon. Ngayon. Dati ko kung ako uminom ng Dorcolax, 2 tabletas. Yun hong Sinacot, 2 tabletas din. Pinagkasabay-sabay ko ho yun. Unang-una sa pagtulog sa gabi, maganda ho ang tulog ko. Talagang basta ho, lumapat na yung likod ko, nakakatulog na kagad ako. Yun ang aking doktora sa dialysis, tinanong ko sa kanya, Doktor, naniniwala po ba kayo sa probiotic? Sabi, yung tawag nyo, si Yakult. Sabi ko, hindi po Yakult, doktora, yung mas probiotic mismo. Sabi, magaling yun, sabi niya gano'n. Kaya, hindi ko pa ho, doktora naman nung yun, palaging busy, kaya nasabi ko lang ho, kasi noon talagang kabilin-bilin niya sa akin. Huwag kayong iinom ng muscular. Pinagpapabot sa inyo. Hindi ko alam sa kanila kung bakit. Dati nga po 3 times a week ako Ngayon 2 times a week na ako. Kaya sabi ko nga po sana po sa awa ng Diyos, magtuloy-tuloy sana yung pagbaba ng kreya ko. Para pagka sa susunod na laboratory ko, baka bumaba, pwedeng bawasan nila yung aking laboratory. Gawin ang aking dialysis. Kasi napakaganda ng pakiramdam ko ang dialysis ko Lunes at Biyernes. Hindi na ako nakakaramdam ng hapo. Iba po kasi yung hapo ng yun yung kinakailangan dialysis na kayo. Kaysa doon sa hapon na may ginagawa ako. Noon kasi basta ako kinakailangan dialysis, kahit na hindi pa oras talaga tumakbo ako. Yun nga po ang aking target do sa mga nagda-dialysis. Kasi nasabihin ko sa kanila yung naranasan ko. Kasi marami sa nagda-dialysis doon talagang hirap na hirap din sila Tuwa po ako kasi po ay sa totoo lang ay napakadami na ho namin na ikatribe ko sa reseta ng aking sa kagustuhan ko po na gumaling asawa ko ay sa totoo lang po higit ng 30 years ko inaalagaan niya yung simulan niya from 1986 yun ay may sakit siya ayaw lang niya yan po gusto ko lagi ko siya ho ay kahit wala akong pera basta gusto ko lagi kumpleto ang gamot niya. Ang pagbabago po, hindi ko alam na ganito pala po na mayroong ganitong mangyayari na gaganito po siya. Kwento ko nung kay Limuel, tinext ko yan, sabi ko, Limuel, sabi ko, ito po, ganit probiotic na nangyari sa aking asawa. Pero mo yung kulay siya niyang naging normal. Hindi na siya nainom ng lahat, nakatakot-takot ng gamot para na siya dumi. Pero alam niyo sir, mula ho nang dinamit ho namin ang probiotic na ito, pintil.
Talagang tuwa-tuwa po ako. Hindi ko malaman ang gagawin ko. Sinabi ko agad kay Lindel. Dahil tuwa-tuwa po ako sa nangyari. Nailang po ako noong dalawang box, 6 blister. At yan po sa totoo lang sa ganda ng nangyayari sa kanya pagdating ko sa dialysis ng aking asawa doon sa dialysis room. Isang blister lang ho siya. May improvement na ho. Yung ihi niya, sabi niya, tinamang ihi ko. Hindi na kulay siya. Huh? Oo nga, ano, sabi ko, gano'n. Tapos yung dumi niya na siya sir, yun ho, hirap po ako. Kahit ho siya ho ay, pag gano'n ang pakaramdam niya, ako ang nahihirapan, higit sa lahat. Naging normal lang kanyang laboratory. Tulong ho, siguro mga 1 week pa lang ho yun. Saka ho yung kanyang, yun nga ho, naging 2 times ho ang kanyang. Phosphorus ko, phosphorus. Oo, normal po. Nabasa ko nga ho dito yung sa ano pala ho, lalo sa mga diabetes, lalo akong natuwa, lalo ko itong isasabi sa mga nagpapadialysis po sa Santa Cruz. Na totoo lang po. Ang saya-saya ko po para sa kondisyon ng asawa ko. Kasi pag siya po ay nahihirapan, mas lalo akong nahihirapan. At biyaya ng Diyos sa akin, may bayad din akong asawa. At kahit siya, hindi ako magsabi ko sa kanya, hindi ako magsasawa sa iyo ng pagtulong ng ikaw ay para lang ay magkaroon ng total healing. Wala din ako asa kundi sa Diyos. So, probiotic din sapagkat nakatulong po sa kanya ng Maltese. Maraming salamat po sa inyo. Tuwa ako, sir. Isa palang blister ang nagagamit ng asawa ko. May improvement po ang nangyari sa kanya. Isang pinaka gumanda sa akin ang blood pressure ko eh. Oh, yan. Oo. Dati noon, pag ako nag-dialysis, hindi ako makalabas kaagad kasi 160 ang 160 over 100 ang aking nataas blood pressure. Kaya simula nun ngayon, kalimitan 130 over 80, 120. Nag-100 pa nga ako. Gusto ko, sir, na sila imaniwala agad. Katulad ko, paano yung nangyari sa amin. Kaya nga sabi ko din sa tablong kaibigan ko, bibigyan kita ng free na blister. Isang blister lang. Ikaw ay aking bibigyan, subukan mo lang. Isang blister lang ay nasubukan ko sa asawa ko. Kaibagat ang naramdaman niya. Totoo po yan. Pino Almonte, 65 years old, diabetic, constipated, ngayon nag-undergo ng dialysis 2 times a week. Trust your gut with Pro-15 probiotic.